Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tutanan mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your Air Warriors, its Skylifters in the Visayas. At muli pong sumasayin papawid ang aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulong ka-partner ng mga radio station diri sa Cebu City. Naghan kay salamat no kay Ma'am Ana Belagrosas of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas, kay Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Ma'am Eileen Navarro ng DYIR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Payet Renyen and Ma'am Hazel Glory of PIA 7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Ako po inyong host, First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina Staff Sergeant Ann Francis M. Tompong, Philippine Air Force, A1C Ruel Graldo, Philippine Air Force, at AW2C Yasmin Saladar, Philippine Air Force. Partner? Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng 1000 BG Biniab, 1000 PAF, CMOAMC at ng UP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na may kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Thank you, partner. And let us also welcome our other comrades from Air Mobility Command, from 205th Tactical Helicopter Wing, from 250th Presidential Airlift Wing, from 220th Airlift Wing, from 505th Search and Rescue Group, from 560th Air Base Group, and 5th ARCEN. Daghang kaayong salamat for tuning in with us and for supporting our program. Partner? Mga kasama, kinagagalak po nating makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si Engineer Joey P. Calsenia, the Development Management Officer 5 of Cebu City. Sir, bumati po muna tayo sir sa ating po mga tagapakinig at taga-subaybay. Salamat po, sir. Salamat po at naimbitahan niyo po kami dito. In behalf po sa aming Regional Director na si Attorney Princess May A. Oral, na kasalukuyan pong may meeting. Inimbitahan po ako rito para ihatid sa inyo ang impormasyon at mga news regarding po sa Indigenous Peoples' Rights Act at ang mga programa at proyekto at aktibidad ng National Commission on Indigenous Peoples para po sa in support sa NTF-ELCAC. So, ang aming pong programa or projects ay naaayon lang po sa mandato ng NCIP. So, mamaya po isi-share ko po sa inyo yung mga programa at proyekto at mga aktibidad ng ating opisina para po sa gabay at ipahatid sa inyo yung mga programa at tulong para sa ating mga indigenous peoples. At ibibigay ko rin po sa inyo ang mga mandato at proyekto, no, na itutulong natin sa ating mga komunidad na indigenous peoples dito sa Region 7, no? Specifically dito po sa Cebu. Salamat po sa Philippine Air Force at sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran UP Cebu. No? Thank you, sir. Yun na po. Yes sir, thank you sir. Partner? Yes, partner. Sir, happy to see you again, sir, no? Para sa ating unang tanong, kamusta naman po ang ating mga tauhan sa National Commission on Indigenous Peoples, sir? Salamat po, sir, sa tanong. Sa ngayon po, medyo kakaunti po ang ating tauhan sa National Commission on Indigenous Peoples. Actually po, yung office natin ay isang regional office lang po na nagka-cover sa Region 6, 7, and 8. So, medyo manipis po yung tauhan natin para mag-cater ng at maghatid ng programa sa ating mga indigenous peoples sa halos buong Visayas, no, sa 3 region. So, sa ngayon po, no, dapat lang naman na
kung ganyan lang kadami din ang ating mga personnel or tauhan, na commensurable din po yung mga programa at proyekto, no? Hindi naman po na konti lang kayo pero maraming programa at proyekto, no? Baka hindi din naman ma-implement na efficiently at effectively. So kailangan din po na binabalance din natin yung tauhan natin at dami ng programa at proyekto at saka yung mga machineries na kailangan natin sa pag-implement ng ating mga programa at proyekto. Yes, sir. Sir, para po sa sunod na katanungan, ano po? Sir, ano po yung National Commission on Indigenous Peoples? Ano po ang inyong mandate, the vision, and mission, sir? Ang NCIP po o National Commission on Indigenous Peoples ay na-create po through Republic Act 8371 or Indigenous Peoples Rights Act of 1997. So ang mandato po namin ay to protect, promote, and recognize the well-being of our indigenous peoples with due regards to their customs, beliefs, traditions, and institutions. So ang IPRA po at ang NCIP ay parang special law, no? Hindi na common na law para sa lahat ng Pilipino, kundi para lang talaga sa indigenous peoples. So ito po ay isang parang somehow special na law para sa ating indigenous peoples. At yung vision naman po namin is baka pagdating ng araw, no, ang ating mga indigenous peoples ang kanilang karapatan ay fully protected na, fully recognized at fully respected. So para ma-achieve natin yan, yung mission natin is mag-formulate ng mga programs, projects, and activities para sa promotion, protection, and recognition of our indigenous cultural communities. So sa ngayon, no, may marami tayong program, project at activities para sa promotion ng ating mga indigenous peoples. No, isa na dito ang pag-document or pag-facilitate ng documentation ng indigenous political structure ng ating mga indigenous peoples. Yung indigenous political structure po ay yun po yung political system ng ating mga indigenous peoples. So yun po ang mga haligi o haligi ng ating indigenous cultural communities. So sa indigenous people structure po, diyan po natin malalaman or makikita kung ano ang leadership pattern ng ating community, no? Halimbawa lang po, diyan sa community natin ng Badjaw sa Cebu, ang kanilang leader ay pinapangunahan or tinatawag nilang panglima, no? Sa ibang indigenous group naman, no, sa katulad ng sa Negros, no, tinatawag nila yung IP leader nila na tarahaon. Sa ibang indigenous peoples group naman ay iba naman ang tawag, no, depende sa kanilang leadership system. So yan po ang IPS or indigenous political structure ay yung leadership system ng ating mga indigenous peoples. Isa po yan sa mga activity na kinakandak natin to recognize or to identify or to determine the identity ng ating mga indigenous peoples. Ikalawa po sa mga program natin ay itong pag-establish or pag-organize ng indigenous peoples organization. Alam po natin na yung mga indigenous peoples organization ay ito po yung mga juridical personality ng ating mga indigenous cultural communities. Sila po yung mga tumatanggap at inaalaw lang ng mga government agencies na magtanggap ng mga programa, proyekto at mga aktibidad na pinupunduhan ng ating pamahalaan. So isa po yan sa mga activities natin sa NCIP ang pag-o-organize ng kanilang mga indigenous peoples organization. At minsan nire-register natin ito, tinutulungan natin yung mga community na i-register yung kanilang mga people's organization sa SEC or sa DOLE or sa CDA. Isa po din sa programa natin ay yung pagkakandak o kaya pagpapatitulo ng mga lupaing ninuno or yung ancestral domain ng ating mga katutubo.
So sa opisina, no, isa yan sa mga pinupunduhan kasi kadalasan o lahat ng ating mga indigenous peoples ay nasa bundok o kaya sa mga sa forest, no? Kasi kadalasan sa ating mga katutubo ay dependent sa kanilang sa forest. At kadalasan sa ating mga katutubo ay hindi masyadong nagsasaka. Dependent sila sa hunting o kaya gathering. So isa sa mga programa ng ating opisina ay yung pag-secure at pagpapatitulo ng mga teritoryo o mga lupaing ninuno ng ating mga indigenous peoples. Pang-apat, isa din ito sa mga programa at pinafacilitate natin sa buong Visayas, yung pagtatayo ng mga Ancestral Domain Management Office. So itong office, no, or isa itong structure na kung saan dito ni-preserve ng ating mga indigenous peoples yung kanilang mga material culture tulad ng mga spear or mga sinaunang mga gamit, mga banga o kaya mga gamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dito din sa Ancestral Domain Management Office nila, or minsan tinatawag din namin itong Tribal Hall o kaya Indigenous Peoples Hall o kaya IP Multipurpose Hall. Dito din sila nag-aaral or pinapass down yung mga culture, tradisyon ng ating ng mga indigenous peoples. Kasi alam natin yung mga bata ngayon, no, medyo dahil sa technology, medyo hindi na atone sa culture, tradisyon ng ating mga ang kanilang mga ninuno. So to preserve and to pass down the culture and tradition, so itong mga IP hall at multipurpose hall ay sinisikap ng opisina na mapatayo para may mga hall na pwedeng gamitin, no, sa pagtuturo ng tradisyon. Ika-anim po o ikalima ay yung pag-facilitate ng office natin sa paggawa ng Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. So isa po ito sa mga pinupunduhan ng opisina, ang paggawa ng mga plano. Napapaloob po dito sa plano yung mga priority projects at priority programs and activities ng ating mga indigenous people sa loob ng kanilang mga teritoryo. Halimbawa po dito ang pagtatayo ng mga health center, pagtatayo ng mga eskwelahan, at pag-construct ng bagong mga kalsada papunta sa mga community. So alam natin, no, pag yung ating mga indigenous peoples ay very vulnerable, lalo na hindi sila masyadong maka-access sa mga programs, projects ng ating government. So kung sino lang yung palagi nilang makausap sa area is yun lang din ang pinaniwalaan nila. However, part ng ating effort is maparating yung mga programa at proyekto at aktibidad sa ating mga community. So sa pamaraan ng paggawa ng plano, ma-prioritize natin yung kung anong mga gustong programa, proyekto at aktibidad ng ating mga indigenous peoples at ilalagay natin sa isang plano. Yung plano na yon ay ibibenta or ilalabi natin sa mga local government units, government agencies na may mandato, na tulad na lang sa pagpagawa ng mga schools. So sigurado or probably ang may mandato nun ay posibleng ang CHED o kaya ang ating DPWH. Pagpagawa naman ng mga roads, no, kung nalagay na sa plano ng ating mga IP ang pagpagawa ng road, no, ilalabi din natin yung pagpagawa ng road sa mga local government units at DPWH o kung sinong government agency ang mandated na gumawa ng ganoon na mga proyekto at programa. So ang amin dito is
tumulong sa ating mga indigenous peoples na gumawa ng plano. At the same time, kami din yung naglalabi ng mga programa sa other government agencies na may mandate sa ganung mga projects at programs. Isa din sa pinafacilitate natin, yung pang-anim, is yung paggawa ng mga royalty development plan. Itong royalty development plan, no, siguro hindi masyado applicable dito sa atin sa Visayas, pero sa mga area ng Mindanao at Luzon, no, kung ang isang ancestral domain o kaya ang lupaing ninuno ng ating mga indigenous peoples ay pinasok ng mga malalaking mining, malalaking plantation at saka mga geothermal or mga renewable energy na kung saan malaking parte ng kanilang lupaing ninuno ang maapektuhan. At the same time, yung mga proyekto at mga proyekto o mga mining na yun ay kumikita. So isa din sa mga activity natin ay mapasigurado na yung mga apektadong mga community ng ating mga indigenous peoples ay mabigyan ng karampatang porsyento sa royalty or yung income na nakukuha sa kanilang mga lupaing ninuno. So isa yun, no, ang royalty na yon ay yun ang certain portion ay ginagamit ng ating mga indigenous cultural communities para sa educational, para sa health, para sa mga scholarship at para sa emergency. No? Yung fund na yon ang pwedeng ma-access ng ating mga community para sa mga basic services ng kanilang community. Pang-pito, no, isa sa mga efforts din natin ay yung institutionalizing conduct of pre-prior informed consent o kaya yung consultation. Dapat kung may mga programa na papasok na labas sa programa at na in-identify ng ating mga community sa kanilang plano or ADS-DPP, dapat ma-inform ang ating mga community para sa transparency. Isa o pangwalo ay yung pag-facilitate natin ng seleksyon ng IP mandatory representation na kung saan isa sa mga rights ng ating mga indigenous peoples ay magkaroon ng representante sa local legislatives. No? Halimbawa na lang kung may certain criteria, no, na pasok yung ating mga community na makapagpaupo ng isang IPMR sa barangay, no? Ang representanting iyon ay katumbas ng isang barangay kagawad. O kung kapable base sa criteria na binibigay ng guidelines, no, pwede din silang makapagpaupo sa municipal. Katumbas po iyon ng SB member at saka sa provincial, katumbas ng Sangguniang Panlalawigan. At pang-siyam po, isa po sa mga efforts natin ay mapasigurado na lahat ng mga programa at proyekto sa loob ng lupaing ninuno ay may karampatang memorandum of agreement para po sa protection ng ating mga indigenous peoples at para po mabigay yung naaayon na royalty at naaayon na benepisyo para sa ating mga indigenous peoples. At pang-sampo, yung mga pag-operationalization ng socio-economic programs and projects. Nararapat lang po na kung may mga programa at proyekto na binibigay ang ating pamahalaan, dapat po ay maka-access din ang ating mga indigenous peoples, no? Kahit na minsan napakalayo yung lugar nila, entitled at karapatan din nilang makatanggap ng benepisyo at programa sa ating pamahalaan. So isang parte po ng aming effort ay mapasigurado na makabenefits po yung ating mga indigenous peoples. At pang-11 ay yung Ancestral Domain Defense System. So hindi po masyado ito na operationalize, pero sinusubukan po natin na
na ma-implement ito sa ating mga indigenous cultural communities or indigenous peoples community. So, yun po ang mga programa at mga aktibidad ng atin ng opisina ng NCIP. On top po ito sa mga programa na pagbibigay ng educational assistance program, pagbibigay ng merit-based scholarship, at pagbibigay ng health assistance, medical assistance sa ating mga indigenous peoples na nangangailangan ng medical attention. So, yun po ang mga programa at proyekto at activities ng ating opisina. Napakadami po pala sir ng mga programs, projects no na ginagawa niyo para sa ating mga kababayang indigenous peoples. Matanong ko lang po sir, ilang grupo po o ano-anong mga grupo ng indigenous peoples ang meron po dito sa Region 7 sir? At dito po sa Region 7, ang recognized po na indigenous peoples group ay una po ay itong mga ata, no? Kadalasan po ay matatagpuan sila sa mga lugar ng Gihulngan City, Canlaon City, at saka part ng Ayungon, no? At pangalawa po ay itong mga Bukidnon, no? Lahat ng mga mountainous area ay kadalasan may mga presence ng mga Bukidnon. Dito po sa probinsya ng Bohol, meron po tayong mga Iskaya. Isa po din katutubo natin dyan sa Bohol. Dito po naman sa area ng Cebu, meron tayong mga Ati at saka Badyaw. Yung Ati po at Badyaw, ito po ay mga migrante. No? Ito, ang mga Badyaw ay galing sa Mindanao. Specifically po ay galing po sila sa Zamboanga Peninsula. At ito naman pong mga Ati ay galing po dito sa Region 6 sa Panay Island. So yan po, bali 5 po yung ating mga indigenous peoples dito sa buong Region 7. And sir, follow-up question ko lang po ulit, no? Kasi inisa-isa niyo po kanina yung mga programs and projects niyo po, no? Yung mga efforts na ginagawa niyo para sa ating mga indigenous peoples. So, mayroon lang po dito sa akin nag-caught ng attention. Yun nga pong ginagawa niyong effort na, kasi di ba po, tama naman po yung sinabi niyo na vulnerable po, ano, yung mga kababayan nating IPs, ano? Meron na po ba kayong naitalak sir, na mga naipatayo na mga accessible na health centers, ano ba to? Schools sa mga indigenous peoples po natin. Particularly dito sa Region 7 o kung wala pa sir, kung sa Luzon or Mindanao, meron na po ba sir? Marami tayong na facilitate, no? Actually hindi naman tayo mismo yung nagpatayo, however na facilitate na mga pagpatayo ng mga health center. Unfortunately lang dito sa area ng Cebu o Region 7 kasi malapit lang naman yung mga community natin sa city or within the city mismo. Yung mga Badyaw natin andyan lang sa Mambaling, no? Cebu City, at yung mga Ati natin andyan lang din sa Naga City, Cebu. Ang mga efforts lang natin sa mga IP groups na yan is yung pag-assist natin at pagtulong sa paghatid o kaya pagbibigay ng mga libreng or zero billing sa mga hospitals, sa malapit na hospitals, at saka pero sa ibang case, no, dito sa Region 6, may mga na-facilitate tayo ng mga health center na naipatayo sa loob ng mga ancestral domain sa tulong na din ng mga partner government agencies like DOH at DSWD. Thank you, ma'am. Yes sir, thank you sir. Partner? Sir, we have a short break po muna, no? Alang sa mga gamay ng mga pahinumdum. She's an Ikarat warrior princess, a nurse, a military officer, a beauty queen, and a formidable attack pilot. She is First Lieutenant Leigh Vanet Alange, Philippine Air Force.
Hailing from the serene and culturally rich town of Sagada Mountain Province, she was filled with the vibrant culture and customs of the Igorot people. She's a checked-out pilot of the SF-260 TPN A29B Super Tucano. She has provided close air support to various AFP campaigns. She was honored as one of the 10 recipients of the Outstanding Women in Law Enforcement and National Security Award. She is the reigning Festival Queen of the Philippine Air Force, a title that celebrates beauty for the strength and resilience of women in the military. I'm First Lieutenant Alangin, Igorot Warrior Princess. That's PAF in a minute. See you on our next flight. Okay, balik na sa atong topic para sa uban pang importanteng announcement na gikan sa NCIP Region 7. Partner? Yes, sir. Thank you po, sir. Sir, tanong ko lang po, sir, ano po yung Indigenous People Rights Act of 1997 at ano po yung impact nito sa ating indigenous community po, sir? Thank you po. Salamat po, ma'am. Ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, ito po ay naka-anchor sa ating konstitusyon mismo. Yung konstitusyon natin ay nagsasabi na for national unity, dapat ma-provide din yung mga pangangailangan ng ating mga indigenous peoples. Kasi yung ating bansang Pilipinas ay maraming mga katutubong pamamayanan ang andito, no, sa lahat ng halos mga isla. Ang IPRA o Indigenous Peoples' Rights Act ay in-enact noong 1997 para masupport, no, kasi ang alam naman natin na medyo behind yung ating mga indigenous cultural communities in terms of mga programs and projects, no? Ang objectives po ng ating opisina ay ma-mainstream yung mga programa at proyekto para at maabot yung mga ating mga indigenous peoples para sa kanilang upliftment ng kanilang pamumuhay. Thank you, ma'am. Thank you, sir, no? Para naman sa aking follow-up question. May mga paglabag at parusa ba ang mga pinunok ng mga nasabing IP tribes kaugnay sa IPRA law? May mga, siguro na hindi naman ako lawyer, but yung misrepresentation po ay isa pong paglabag sa Indigenous Peoples' Rights Act. Lalo na po pag ginagamit yung pangalan ng mga katutubo sa pagsisingil ng bayad o kaya membership fee, no? At paggamit ng mga faking dokumento para sa gamitin para sa pangsarili o pang kapakanan ng kapakanan ng iilan, no, na in expense ng pangalan ng mga katutubo. So sa akin po may mga paglabag na ginagawa yung mga grupo na misre-represent ng ating mga indigenous peoples. Aside po sa mga indigenous peoples na nabanggit ko, ang yung mga indigenous peoples natin dyan sa Region 7 ay may mga indigenous peoples organization na yan po. Kung yung mga organization na yan ay hindi or wala doon sa loob ng ating mga community, so ibig po sabihin yan ay hindi po sila recognize or kinikilala ng ating opisina na mga katutubo or recognize or genuine na mga indigenous peoples organization. Sir, follow-up question on din po, sir. Yung Maharlika Tribal Group at yung Philippine Tribal Governance Administration, registered po ba sila sa inyo, sir? Halimbawa, yung Lumad KKK, yung Alimaong Higaonon Tribe, yun, sir. Registered po ba sila sa inyo? Sa pagkakaalam ko, no, way back
last 2 years, ang aming opisina o ang aming pamunuan sa central office ay naglabas ng advisory or public advisory na mag-ingat po tayo sa pagtatransact at pag-member sa binanggit po niyo na grupo. Kasi po sa pagkakaalam ko, yung mga lumad ay galing sa Mindanao at yung mga higaunon galing din sa Mindanao. Sa nabanggit ko na po kanina, wala tayong lumad dito sa Visayas at wala din tayong mga higaunon dito sa Visayas. Sigurado ako na may mga katutubo na higaunon doon sa Mindanao, pero dito sa Visayas, wala pong higaunon na katutubo. At yung ating opisina mismo ay na validate at na pag-aralan na ito po itong mga grupo na ito ay wala pong karapatan na represent sa mga katutubo dito sa Visayas. Kasi po dapat kung yung sinasabi niyo po na katutubo, kung sa Mindanao sila, dapat sa Mindanao din po sila mag-represent ng kanilang mga community kung saan sila galing. No? Dito sa Visayas ay meron lang tayo dito ay mga Badyaw, Ati, Iskaya, Bukidnon at Ata. So dapat po yung mga organization na pwede lang po dito sa Visayas ay yung mga organization ng ating mga IP na nabanggit ko po. Kung mayroon po namang mga organization na create or na facilitate ng office ay hindi po yon na-include yung nabanggit nyo po na mga organisasyon at grupo sa aming recognized at registered na mga indigenous peoples organization. Thank you so much, sir, no, partner? Sir, para naman sa tanong ko, sir, no? Sir, meron po ba kayong guidance at advisory sa ating mga NCIP, sir? Halimbawa sa mass recruitment ng mga non-IP tribes dito sa Cebu, collection of membership fees, IP height waiver para sa PNP at AFP applicants? Sa katunayan po, yung public advisory namin ay pangkalahatan na po yun. Na-publish din po yun sa mga platforms at newspaper. At may mga advisory din po kami lalo na sa mga sa ating Philippine National Police, AFP, Bureau of Fire, Coast Guard, BGMP na before po sila mag-allow ng dokumento ng COC, dapat po ay i-confirm muna nila yung mga dokumento na yun sa opisina po ng NCIP. Kasi kami lang po ang authorized na mag-issue ng COC. Dito po sa ibang lugar or sa ibang lugar tulad na po ng Negros at saka dito sa Region 6, ang PNP at AFP ay nagpapadala po ng sulat kung may mga natanggap sila na COC na sinasubmit na kasama sa mga requirements ng ating mga applicant. Binabalik po uli sa aming office, sa regional office, para po i-confirm namin kung indeed yung mga pangalan at aplikante ba yun ay totoong indigenous peoples base po sa mga natanggap nilang mga requirement. So yun po, parang binavalidate ulit namin after namin mag-issue yung PNP, AFP ay binabalik yung document for us to validate and certify na indeed yung document ay totoo at saka valid. Kasi po kung hindi nyo pa kadalasan po kasi ng mga katutubo natin ay huli na nag-aral, kaya po kailangan ng mga COC to waive or to give them privilege na makapasok sa service, no? Kahit po medyo may edad na o kaya medyo kulang sa height, no? Kasi kadalasan or halos lahat ng ating mga katutubo ay medyo kulang sa height, no? Kasi siguro sa genes nila. That's why isa pong privilege yung pagbigay natin ng certificate of confirmation
para sa mga rightful at genuine na mga katutubo na nag-a-apply at gustong magbigay ng serbisyo sa ating pamahalaan. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir, no, partner? Yes, partner. Dumako naman po tayo para sa ibang katanungan. Mayroon po tayong mga other participants po dito. Ano, baka may katanungan po sila sa ating resource speaker ngayong araw. Start natin from 220th Airlift Wing kay First Lieutenant Galio. Sir, may katanungan po kayo para kay Sir Joey. So, partner, I think wala na, no? Sa mga gustong magtanong, no, you can press the react button. So, please raise please raise hand na button. Ay, partner, may naisip lang ako. Sir, di ba isa po sa mga recognized na indigenous people po dito sa Region 7, kagaya nga po ng nabanggit nyo kanina, is mga Badyaw, tama po ba, sir? Yes, ma'am. Tama po. Opo. Kasi sir, marami akong nakikita po dito, no, sa streets, no, na mga pagala-gala, namamalimos po, ano pong aksyon yung ginagawa po natin para matulungan po sila. Kasi mga mga babae, dalaga, bata, ganon. So, ano pong ginagawa po nating aksyon para sa mga ito po? Thank you, sir. Kadalasan, no, maraming mga hindi lang dito sa Cebu, but throughout siguro sa buong Pilipinas, maraming mga badyaw na pag-alagala sa mga main street natin na minsan nakaka-disturbo sa ating mga pasahero o kaya sa ating mga driver o kaya nagbibigay ng danger sa roads. Sila po ay dahil po sa pagkasira ng kanilang environment, yung mga badyaw po natin ay dependent po sa dagat, dahil po sa pagkasira ng kanilang mga tirahan, dahil sa siguro or dahil sa pagka wala ng mga isda, no, napipilitan yung mga badyaw natin na mag-migrate, no, sa ibang lugar kasi may mga distraction sa environment na kumukunti lang din ang huli ng ating mga badyaw. So isa din sa mga effort natin, no, dito sa Cebu City para mawala na yung mga nanghihingi, inactivate ng ating Cebu City at isa tayo sa mga member ng Cebu City Anti-Mendicancy Council or office. So itong CCCAMO or Cebu City Anti-Mendicancy Office, isa itong committee na tinatayo or inactivate. Ang basihan po nito ay ang Anti-Mendicancy Law. No? Sa ngayon po, Cebu City pa lang ang unang, parang narinig ko na unang nag-activate ng implementation nitong Anti-Mendicancy Law. So isa tayo sa member, no, close sinisikap natin na lahat ng mga activity at plano ng CCCAMO or Cebu City Anti-Mendicancy Office ay maka-join tayo para ma-actionan agad at tuluyan ng ma-solve yung problem natin sa mendicants. Isa sa mga pagplanuhan nung nakaraang linggo ay yung paggawa ng mga facilities, no? At saka programa para sa mga badyaw natin na nanghihingi sa mga streets or nagbibeg sa mga streets. Actually, yung mga badyaw na yan na nanghihingi sa streets ay yung mga bagong dating na mga badyaw galing sa Zamboanga Peninsula.
So, yung mga community natin ay, or yung mga dati nang dito na Badyaw na nakatira sa Mambaling, ay yun ang mga na-organize na natin at nabigyan natin ng mga programa at proyekto at saka yung mga orientation, no? At saka tawag dito, parang tinuturuan natin ng magandang asal, at saka binibigyan ng mga programa at proyekto para maging self-sufficient at saka maging sustainable yung livelihood nila within Mambaling. However, kasi yung mga bagong dumarating or nagbibiyahe from other place all over the Philippines at saka yung mga galing sa Zamboanga Peninsula ay hindi natin hindi natin makontrol, hindi natin malaman kung kailan sila darating, saan sila pupunta at saan sila manghihingi. So isang part ng effort natin ay maging active member ng Cebu City Anti-Mendicancy Council, no? Kasi ang NCIP po ay wala pong enforcement power na basta na lang maghuli sa ating mga badyaw, no? At kahit mapakiusapan namin na hindi na sila maghingi or magbeg, however, wala tayong mga facilities or wala tayong mga resources to house our badyaw mendicants, and wala din tayong mga technical skills, no, how to orient our mendicants and how to give them livelihood para hindi na sila babalik sa daan para manghingi. And currently, no, masyadong active yung council kasi inaasahan nila nga pagdating ng December, magpa-flock naman yung ating mga IP badyaw. No, hindi lang naman badyaw, no, may mga iba din na mga taga city na naghihingi din. Pero aminado kami, we admit na mas marami pa rin po ang badyaw na nagmimendicant sa mga major streets natin at minsan nakakadisturbo na or nakakapananakit na sa ating mga motorista sa Cebu City. Thank you, ma'am. Yes, sir, thank you, partner. Sirs, ma'am, bago po magtapos ang ating programa, atin pong pakinggan at hingan ng parting statement or message si Engineer Joey P. Calsenia, the Development Management Officer 5 of Cebu City. Sir, baka meron po kayong additional announcement po. Yun lang po, no, maging mapagmatsyag po tayo sa mga grupo, lalo na pag nanghihingi ng membership fee, nangungulekta ng pera para sa maging member ng kanilang grupo. Minsan kasi parang sinasamantala nila, no, ang mga problema na kinakaharap ng isang tao para maging vulnerable ito at ganyak nilang sumama sa kanilang grupo para kunwari daw tutulungan nila. Kadalasan ina-assist nila, pero ang kapalit nun ay later on pag makapasok ka na ay yung karampatang bayad ng kanilang grupo. No, pasalamat po ako sa Philippine Air Force sa segment nila or itong usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran o UP Cebu sa pag-invite po sa amin. Sana po na naparating namin yung dapat namin iparating at sana po naging satisfied kayo sa aming mga programa at mga sagot sa araw na ito. Salamat po, sir. Yes, sir, no? Thank you so much, sir, for the comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kami lahat sa ginagawa ng NCIP Region 7 sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir. And thank you so much. And with that,
Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force. Sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Juanis Leonardi B. Dimaano, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Acting Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Colonel Honorly B. Brillantes, Philippine Air Force, General Staff 4. O po si First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, at Director for Civil Military Operations at Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si Staff Sergeant Anne Francis M. Tompong, Philippine Air Force. Ako naman po si A1C Roel Geraldo, Philippine Air Force. At ako naman po si A2 Yasmin Saludar, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong support at pagsubaybay. God bless. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.